Dinala namin sa vet si Mustang today at grabe naman, kawawa nangyari sa kanya. Finally, uminit na rin po after a week na talagang ulan ng ulan at finally madadala na rin natin itong si Mustang sa vet. Alam niyo na naman kung bakit natin siya dadalhin, kung anong issue sa kanya, 'di ba? Paubos na kasi ng paubos yung balahibo niya sa buntot niya. Grabe nga ang pagkasaya niya, ginagaya tuloy siya ng kanyang kuya Sir Mir. Anyways, balik po tayo sa buntot niya. Gusto namin patingnan kung anong nangyayari sa kanya at bakit nagkakagat-kagat siya or inuubos niya yung balahibo niya sa buntot. Dadalhin nga namin sa vet talaga ngayon para nga kung ano-anong test rin yung magawa sa kanya para makita ko ano talaga yung reason. Kasi kung mapapansin nyo, sobrang masayahin naman siya at masigla talaga kaya hindi namin alam kung ano talaga nangyayari sa kanya. Kasi kung stress naman siya, mapapansin mo yung pagbabago sa kanya, yung panghihina niya dahil sa stress. Pero wala, ganun pa rin talaga ang personality niya, hindi nagbabago pati yung level ng kakulitan niya. Anyways, ayan, papunta na nga po tayo. Buti na lang maganda yung panahon at ayan, safe na safe naman si Mustang sa likod kasi hindi rin naman siya magaling magtalon-talon talaga. Andito na nga po tayo ngayon, dito tayo sa isang branch ng Raymundo G Farm. Ibinaba na nga rin natin itong si Mustang at para nagtataka nga siya kung saan siya pupunta, medyo takot pa nga po siya at conscious kung nasaan ba siya. Kasi naman, bihira lang po talaga makalabas itong ating Mustang, kaya naman hindi siya sanay na nasa outside world siya. Tinas na nga rin po natin siya kasi nga nasa second floor yung kanilang clinic. Pagdating naman namin dun sa may clinic, alam niyo ba kung anong ginawa niya? Syempre, nangulit siya ng ibang mga doggy. Favorite na favorite talaga niya makipaglaro sa ibang mga doggy. May isang dog kasi dito na bagong groom at talagang pinipilit niyang punta-puntahan. Dito nga sa clinic may portrait ng mga doggies ng Raymundo G Farm at ito nga po si Paul Ham. Ito po yung daddy ni Hercules. Grabe ka pogi po niyan at grabe din kalaki talaga. Pagpasok nga dito sa clinic, husky rin po ang sasalubong sa'yo. Apaka-cute niya, diba? Habang hinihintay nga namin na dumating si Doc, ito vinidyohan ko yung buntot ni Mustang. Kitang-kita mo talaga yung pinakabuntot niya kasi. Hindi rin naman siya naboboard habang naghihintay dito kasi nga may nakikita siyang doggy na talagang gustong-gusto niyang kalaruin kaso apakaliit, baka maging toy lang niya. May pusa rin nga dito at grabe, napaka-cute. Kinakalwit niya nga ako. Kay Doc pala tong pusa na to. Dito nga siya nagsistay sa clinic. Aliw na aliw nga si mama sa kanya pero alam niyo ba dati walang hilig sa pusa tong si mama? Napamahal na lang talaga siya sa mga pusa dahil nga sa kaka-rescue natin sa mga kittens. Pagdating nga ni Doc, pinag-usapan muna namin kung ano yung mga recent activities niya at saka kung ano yung mga changes na nakikita namin dito kay Mustang. Tapos maya-maya pa kinuhanan na rin nga po siya ng timbang para ma-monitor rin. Tapos iniakit na rin po siya dun sa table for examination. Noong nga physical examination lang muna ang ginawa sa kanya, tiningnan-tingnan ni Doc yung buntot niya. At sabi nga ni Doc, malinis naman daw yung buntot niya at walang kabakas-bakas ng kahit anong fungi or mange. Pinapatay niya pa nga yung ilaw at ginamitan niya yun ng blue light kasi nga daw makikita mo kapag may fungi dito sa blue light na to. Pero gaya nga ng sabi ni Doc, napakalinis daw talaga ng balat niya. At kahit nga i-trigger niya yung sa tenga ni Mustang, talagang hindi siya nangangamot, meaning wala po talaga siyang any kati-kati. Bakit nga bang inangat-ngat nitong si Mustang yung buntot niya kung wala siyang kati-kati? Napapansin niyo naman siguro sa mga videos namin na sinasabi ko rin na kapag lumalabas sila, si Mustang ay talaga nakasilip lang doon sa labas. Hindi na nga siya masyado nakikipaglaro sa pack members kasi nga sinisilip na lang niya yung mga doggy naglalaro sa labas. At dahil doon hindi niya nare-release yung energy niya kapag lumalabas siya, kaya naman pagpasok niya talagang full of energy pa rin siya. Kaya naman nga imbes na tumulog na lang siya pagpasok sa loob at magpahinga, ginagawa niya po, humahanap siya ng mga bagay na pwede niyang gawin at mapaglibangan. At yun na nga po, naiisip niyang gawin ay kutkut-kutkutin or hilahilahin yung kanyang balahibo sa buntot. Kaya naman po napag-usapan namin talagang bibigyan namin ng activity itong si Mustang. At kapag nga po lumalabas siya, pipilitin namin na makipaglaro siya sa ating pack members para naman maubos yung energy niya. Pati nga po yung routine niya ay iibahin natin para nga po mawala sa routine niya yung pagkakagat or pagngangat-ngat ng kanyang buntot. Sinek pa nga ulit siya one last time pero talagang malinis daw po ang kanyang katawan. At pag-uwi nga po itong naabutan namin, tatakbo agad tong si Achuchu papalapit, sinalubong agad ako be. At andito na rin nga ibang mga doggies, nanghingi na po sila ng pagkain nila. Syempre si Mustang natin tuwang-tuwa naman kasi nga andito si Achuchu. Si Achuchu kasi talaga yung kanya sinisilip araw-araw sa labas. Tapos alam nyo ba na lurky talaga ako kasi habang vinivideohan ko nga po itong si Mustang, may napansin akong isang doggy na pumasok sa loob ng tricab. Kaya naman tumakbo ako papalapit at nakita ko tong doggy na to. First time nga po namin siyang nakita at grabe po yung katawan niya talaga. Parang ang dami talagang galis. Wala na po siyang balahibo at grabe rin yung pagkapayat niya. Buti na nga lang at bumaba na rin siya agad kasi nga delikado ipapasok natin yung tricab sa loob. Dahil nga nanghingi ng pagkain to mga to, lumabas na yung kapatid ko para bigyan ng pagkain to mga doggies na to at chibog na chibog naman sila. Eto nga si Achuchu, ayaw niya ng dog food pero syempre napilitan rin siyang kumain yan. Wala siya ibang kakainin eh. Guys, ayan, kita niyo nabili kami today ng phone. Dalawa yung nabili namin kasi yung isa ay pang giveaway!
malapit na tayong mag 1 million followers dito sa ating Facebook, mamimigay tayo ng isang Vivo phone. Ito na nga po ang ganap, dumaan kami sa mall kanina after namin magsimba at napadaan kami dito sa Vivo. At naisip naman ni Mama na mag-give back naman sa inyo kasi grabe nga po yung love na binibigay nyo sa amin. Kaya naman po namili siya ng phone na ipapag-giveaway sa inyo once na mag-hit tayo ng 1 million followers. Grabe nga po ang saya namin dito kasi excited kaming ipaalam to sa inyo. Syempre, pina-unbox na rin po natin yan at be, sobrang ganda nga po niya. Pinakita na rin nga po ni Kuya lahat ng mga kasama sa box and be, kumpletong-kumpleto na po talaga yan. At ito na nga po ang phone. Good luck sa mananalo sa ating giveaway. So, meron tayong isang lucky winner. Ang gagawin nyo lang unang-una ay make sure na naka-follow kayo dito sa aming Facebook page. Pangalawa, mag-follow sa aming Instagram. And pangatlo, mag-subscribe po kayo sa aming YouTube channel which is Husky Pack TV. And pang-apat, i-download nyo or mag-register din kayo, mag-login sa link na nasa comment section. At ang pang-lima po ay mag-share kayo ng 5 videos namin dito sa Facebook. So, yun lang yung mga mechanics. Madali lang yan. Nasa screen din yan lahat. Gawin nyo.